Pagka naka 8 ohms ka na pang sub, ay expect mo na mahina yan. Alright mga boss, so merong nagtanong sa atin isang followers natin na 24 volts na yung battery, need pa ba daw ng boost converter para masupplyan yung ating mga amplifier na class D mga boss? Ang sagot dyan mga boss, oo. Bakit ka mo? Kahit na yung amplifier natin, dali. Kahit na yung amplifier natin ay na kailangan niya ng 18 volts to 50 volts mga boss, kailangan pa rin natin ng boost converter. Ito yan mga boss, oh. Yan yung boost converter natin. Kaya kung mapapansin nyo, ay naka 47.5 volts yan mga boss. So maliwanag mga boss. Kahit na naka 24 volts ka mga boss, kailangan mo pa rin ng boost converter para mai-up mo siya, maitaas mo siya ng 48 volts mga boss. Ganito yung explanation yan mga boss ha. So meron ako ditong copy. So dito kasi mga boss, yung difference between 12 volt, 24, 36, 48 volts, tapos 8 ohm, 4 ohm, at saka 2 ohms mga boss. So dito tayo una mga boss, 4 ohms, 4 ohms output mga boss, tsaka 8 ohms. So kapag naka 12 volts ka mga boss, kapag naka 4 ohms, ang mailalabas lang ng power ng ZK602 mo, yung pang sub, ay 15 watts to 20 watts. Kapag naka 8 ohms naman, ay 8 watts to 10 watts. So the more na tumataas yung ohms mga boss, ay bumababa yung wattage na ibibigay ng amplifier mo papunta sa iyong speaker. Kaya naman kapag ka naka 8 ohms ka na pang sub, ay expect mo na mahina yan. So dito naman tayo mga boss sa 24 volts. So dito muna tayo sa 4 ohms mga boss ha. 24 volts, ang may ilalabas lang ng amplifier natin ay 70 watts to 90 watts. 36 volts, ayan, pataas na siya ng pataas. Pumapalo na siyang 150 watts to 180 watts. At 48 volts na mga boss, dito na tayo. 250 watts to 300 watts. Pero naka 4 ohms nga yan mga boss. Kasi nga ang maximum ng power output ng ZK602 natin ay pumapatak ng 1,200 watts or 600 watts times 2. Dito tayo mga boss sa 2 ohms mga boss. At kapag naka 2 ohms naman tayo mga boss, ito yung power output niya. Kapag naka 12 volts, 35 to 40 watts. 24 volts, 140 to 160 watts. 36 volts, 320 to 350. Dito na tayo mga boss sa 48 volts. Kaya nga, sinagad ko yung boost converter natin ng 48 volts mga boss para ma-hit natin yung 600 watts per channel. Kaya ang total ay naubos natin yung pinaka-tunay na lakas ng ZK602 natin na 1,200 watts mga boss. So maliwanag mga boss. So medyo mabilis yung paliwanag ko, pero pagka hindi nyo naintindihan ay balik na lang kayo sa video mga boss, no? So ito na yung explanation ng mga boss sa mga nagtatanong sa akin kung bakit kailangan ko pa ng boost converter. Kung 24 volts naman yung battery ko, ay yun na yung sagot mga boss. Nagkakaiba yan sa power handling, power output yung sinasabi mo mga boss. So yun lang mga boss, sana na-gets nyo ang ating paliwanag for today's video mga boss. Let's go!